And hindi ko siya ina-advise na gamitin ng mga merong sensitive skin. Ayan, lalong-lalo na sa mga tao na mababa yung pain tolerance or yung mga ibang nagsasabi na ang hapdi-hapdi, ganyan, hindi ko kaya yung hapdi. Ganun po talaga. Kung gusto ninyong malighten yung mga pekas ninyo, kailangan natin magtiis ganda. Hi everyone and Happy New Year! Ayan, so for today's video, mag-usapan natin si Pecas Eraser Cream. Ayan, dahil meron tayong memo. Ayan, and ang dami din kasing nagtatanong about this Pecas Eraser Cream. And, ayun na, yun na yung pinakaunang sasabihin ko dito sa video na to. Ayan, si Pecas Eraser Cream guys ay merong pangalan. So, ganito yung kanyang itsura. Ayan. And kapag binuksan nyo siya, meron siyang maliit na ganito. Ang first memo natin is, ang SRP niya is 200 plus na. Actually, last year pa ito nagtaas ng presyo. But since medyo mahigpit nga kasi sa mga platform, hindi ka basta-basta pwede magpalit ng price. And then kapag payday sale or may mga discounts, bigla mong lalagyan siya ng mga discount. Hindi kasi pwede yung ganon. So, ayan, ang SRP na nito ngayon is worth 215 pesos. Ayan. Meron siyang 10 grams and actually itong cream na to, meron din kayong mabibili na mas bigger size na to. Pero, ito lang yung available sa akin. Yung maliit lang kasi hindi ko siya ina-advise na gamitin ng for long term kasi nga, nakakabalat siya and medyo matapang tong cream na to. Ayan, so yun yung first natin, yung kanyang price increase. And then ang second one is yung kanyang pangalan. Ngayon guys, ang pangalan niya is, yung box niya, same pa rin naman, kagaya pa rin ng dati. Pero ngayon, nakalagay na dito sa gilid niya, ayan, skin lightening Pecas cream na siya. Pero kapadosa pa rin naman to. And then the third one is, ang dami kasing nagtatanong or medyo minsan yung iba parang medyo sensitive sila sa mga colors ng cream. Yung iba kapag medyo nag-dark siya or naging brown yung kulay niya is nagrereklamo sila bakit daw sobrang brown or bakit daw sa iba parang yellowish, bakit sa iba parang medyo white, ganyan. Sa mga creams po kasi, or sa mga, sabihin na natin na sa mga peeling creams, meron po kasi yung mga ingredients na sensitive sa heat or sa araw, ganyan. So, bawal silang mai-store sa medyo mainit na lugar. Ayan. And habang tumatagal kasi, syempre, di ba, alam naman natin dito sa Pilipinas, medyo mainit yung klima natin. Ayan. So, habang tumatagal, nagda-dark or nagkakaroon ng discoloration yung mga creams. Pero, ayun na, i-shortcut ko lang. Ito guys nga pala yung memo. Ang paliwanag, ayan, so alam ko naman na hindi nyo na nababasahin yung memo na yan. So, i-explain ko na lang sa inyo. Ang ibig sabihin lang nung memo is, the more na tumatagal siya or nagiging brownish siya is mas bumibilis yung effect niya. Kaya kapag medyo brown yung natanggap ninyo na product, medyo i-lessen ninyo yung paglalagay kasi medyo matapang siya. Ayun. Ayun, parang tumatapang siya. Kumbaga parang, alam niyo yung kapag nabuburo, parang sa alak, 'di ba? Habang nabuburo, mas nakakalasing. Parang ganon, mas bumibilis yung effect or mas tumatapang siya habang tumatagal. Ayan, tumatagal siyang nai-stock. So, ayun. So, sa mga nagtatanong nga pala guys, kung gano'n nyo siya katagal gamitin, ayan. So, ang ina-advise ko is okay na yung 1 month or kapag nakaubos na kayo ng isang ganito is itigil nyo na kasi masama din yung sobra or kapag nagbalat yung face ninyo, ayan, pwedeng masira yung skin barrier ninyo. And I do advise na kapag gumagamit kayo ng ganitong klase ng cream is gagamit kayo ng sunscreen. Ayan, so sa paggamit naman nito, meron mga ibang nagtatanong paano ba yung tamang paggamit. Itong si Pecas Eraser Cream, much better gamitin nyo siya sa gabi. Ayan. So, sa mga nagtatanong kung pwede siyang isabay sa mga Kojic na sabon, ganyan, mas okay po kung ipapartner nyo siya sa mga mild lang na sabon or mild facial wash. Ayan, kahit na wala ng whitening effect. Kasi guys, ito,
meron siyang peeling effect. So, pag nagbalat na yung face ninyo, maglalighten na or puputi naman na yung face ninyo kapag ito yung cream na ginamit ninyo. So, mas okay mild soap, and then much better gamitin nyo siya sa gabi. And then, wag niyo siyang kakalimutan na hilamusan sa umaga. Of course, kasi guys, parang papalambutin niya yung balat ng face ninyo or yung mga pekas, di ba, pag makakapal na, ayan. Ang work niya is, palalambutin niya yon, pagbabalatin niya. And then, syempre, kailangan yung hilamusan para matanggal yung matanggal yung mga dumi, yung mga dead skin na tinanggal na pinipil nitong cream na to. Ayan. So, ganun siya kung paano gamitin. And then, pag naghilamos na kayo sa umaga, wag ninyong kakalimutan gumamit ng sunblock, ayan, or sunscreen, kahit na anong creams na merong SPF, basta mild lang. Basta ayun, any kind of sun shield or sunscreen na hiyang sa inyo. So, mga nagtatanong din pala, kasi merong ibang nagsasabi na, normal lang daw ba na umiitim yung face nila or namumula yung face nila. Yes po, normal lang yon. Before kayo mapunta sa peeling stage, kasi kumbaga tag dito parang niluluto niya yung mga dead skin ninyo, and then magpipil na siya. So kahit naman sa mga rejuvenating sets, ayan, normal yung pagda-dark or pagiging mapula ng face habang nagbabalat or bago magbalat yung muka. So normal lang yun, guys. And meron yung iba sinasabi nila na parang makate siya, ayan. Syempre, guys, kasi kapag nagpipil yung natin, di ba? Alam naman natin kapag meron tayong mga sugat, ganyan, kapag papagaling na, kumakate na, parang ganon. So, ganon din siya. Habang nagpipil yung balat natin, ibig sabihin, magbabalat na siya, magpapalit na siya ng skin, ayan. So, meron yung mga time na pwede ninyong ma-feel na parang medyo makate, ganyan. And, ayun. Tapos, sa mga nagtatanong din naman kung gaano nyo katagal makikita yung effect niya, ayan. So, depende kasi yan, guys, sa skin type ng user. Pero, for me, ako as early as 3 days to 1 week, ayan. So, nakikita ko na nagkaroon na siya, kasi na-try ko na rin to, pero hindi ito yung current na ginagamit ko ngayon. Ayan, so, I do advise na gamitin kasi ito ng mga talagang merong malalalang pekas or mga freckles, ganyan. Ayan, so, sa loob ng 1 linggo, may makikita na kayong changes. Ayan, so, yun yung good sa product na to kasi ang bilis ng effect niya. And hindi ko siya ina-advise na gamitin ng mga merong sensitive skin. Ayan, lalong-lalo na sa mga tao na mababa yung pain tolerance or yung mga ibang nagsasabi na ang hapdi-hapdi, ganyan, hindi ko kaya yung hapdi. Ganun po talaga. Kung gusto ninyong malighten yung mga pekas ninyo, kailangan natin magtiis ganda. Kasi kahit sa mga rejuvenating set, ganun din. Ayan. So, ganun yung effect niya. Kung hindi ninyo kaya, guys, yung mga hapde, yung pagpipil, ayan, itigil ninyo. Huwag nyo siyang itutuloy. Hindi naman ito sapilitan or hindi naman kasi pangkalahatan itong creams na to. So, itong cream na to, disclaimer lang, para lang din to sa mga mahihiyang. And ang dami na rin nating mga positive feedbacks dito sa creams na to. So, yun lang, guys. Ang advice ko lang tungkol dun sa may product discoloration nito, kapag sobrang itim na or yung black na siya, wag yun ang gamitin. Pero hanggang dark brown, okay lang siyang gamitin. Goods lang siya. Ayan. So, sana alam din natin yung pagkakaiba ng brown to black. Ayan. Kasi meron yung iba na nag-dark brown lang. Sinabi maitim daw. So, ayan. Alamin nyo na lang po yung pagkakaiba ng mga colors. Or ipapakita ko dito sa video na to. Ayan. Ipa-flash ko na lang sa screen yung kulay niya na pwede nyo pa siyang gamitin. So, yun lang, guys, for today's video. Ayan, sana nakatulong tong video na to sa inyo. And, kung saan nyo nga pala ito mabibili, guys, available to sa shop ko. Ayan, ilalagay ko na lang sa description box. Or, ipa-flash ko dito sa screen yung pangalan ng shop kung saan nyo siya pwedeng mabili. Ayan, so yun lang for today's video. Bye!